Maghaharap ang Miami Heat at Charlotte Hornets ngayong Miyerkules sa Eastern Conference Play-in Tournament. Ang tip-off mula sa Spectrum Center sa Charlotte ay nakatakda sa 7:30 a.m. Suriin natin ang NBA odds para sa laban ng Heat versus Hornets at gumawa ng mga prediksyon para sa pinakamagandang pusta. Head-to-head ngayong regular season, nanalo ang Heat 3-1. Ang Heat na nagtapos sa ika-10 pwesto sa Eastern Conference ay tinapos ang kanilang regular season sa pamamagitan ng 143-117 panalo laban sa Atlanta Hawks. Na-cover nila ang spread bilang 10.5 point home favorites. Gayunpaman, nahirapan ang Miami nitong mga nakaraang linggo na may record na 4-5 straight up at 3-6 laban sa spread mula March 27. Tinapos nila ang season na may 45-35-1 ATS. Samantala, ang Hornets bilang number 9 seed ay may home court advantage para sa kanilang play-in game. Natalo nila ang New York Knicks 110-96 sa kanilang huling laro sa regular season. Nagtapos sila bilang 14.5 point favorites at pumasok ang under. Nanalo ang Charlotte ng 5 sa kanilang huling 7 laro at may 4-3 ATS sa panahong iyon. Sa kabuuan ng season, mayroon silang 50-31 ATS record. Sa 4 na laban nila ngayong season, 3 beses na cover ng Miami ang spread at 3 beses ding pumasok ang over. Ang mga panalo ng Heat ay 144-117, 126-108 at 128-120. Ang nag-iisang panalo ng Hornets ay 136-106 bilang 5.5 point favorite sa kanilang huling paghaharap noong March 17 sa Charlotte. Isang napaka-importanting laban ang magaganap sa pagitan ng Miami Heat at Charlotte Hornets kung saan ang larong ito ay hindi lang basta regular na matchup kundi isang do or die na sitwasyon kung saan ang matatalo ay tuluyan ng matatanggal sa playoff contention habang ang mananalo ay magkakaroon pa ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanilang kampanya patungo sa NBA playoffs. Kaya naman inaasahan ng maraming fans na magiging matindi, pisikal at emosyonal ang bawat minuto ng laban na ito. Para sa Miami Heat, ang larong ito ay isang pagsubok ng kanilang katatagan, karanasan at kakayahan sa ilalim ng pressure dahil kilala ang koponan bilang isa sa mga pinakadisiplinadong team sa liga, lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Erik Spoelstra na matagal nang napatunayan ang kanyang husay sa paggawa ng adjustments at pag-maximize ng talento ng kanyang mga players. Kaya hindi nakakagulat kung makikita natin ang Heat na maglalaro ng kontrolado, matiyaga at strategic na basketball sa buong laro. Samantala, ang Charlotte Hornets ay papasok sa laban na ito na may mataas na kumpiyansa, lalo na't sila ay isang batang koponan na may maraming energy, bilis at explosiveness. At sa tulong ng kanilang home court advantage, inaasahan na gagamitin nila ang kanilang lakas sa fast-paced offense upang mapagod at ma-pressure ang mas experienced ngunit minsan ay mas mabagal na lineup ng Heat. Isa sa pinaka-exciting na aspeto ng laban na ito ay ang clash ng dalawang magkaibang estilo ng basketball kung saan ang Hornets ay mas nakatuon sa mabilisang transition plays, 3-point shooting at ball movement. Habang ang Heat naman ay kilala sa kanilang half-court execution, defensive schemes at physicality sa loob ng pintura, kaya magiging interesante kung aling sistema ang mas mananaig sa aktual na laro. Kung pag-uusapan ang mga key players ng Miami Heat, hindi maikakaila ang malaking papel ni Bam Adebayo na siyang magiging sentro ng kanilang depensa at isa ring pangunahing option sa opensa dahil sa kanyang kakayahang magbantay ng kahit anong posisyon, mag-rebound at gumawa ng plays mula sa loob. Habang si Tyler Herro naman ang inaasahang magiging pangunahing scorer ng koponan, lalo na sa labas at sa mga crucial na sandali ng laro kung saan kailangan ng clutch baskets. Dagdag pa rito, ang presensya ni Andrew Wiggins ay nagbibigay ng malaking advantage sa Heat dahil sa kanyang versatility, kakayahang mag-score at depensang kayang pumigil sa mga pangunahing scorer ng kalaban, kaya siya ay magiging isang mahalagang piraso sa matchup na ito, lalo na laban sa mga wing players ng Hornets. Sa kabilang banda, ang Charlotte Hornets ay umaasa ng malaki kay LaMelo Ball na siyang leader at playmaker ng koponan dahil sa kanyang kakaibang court vision, creativity at kakayahang kontrolin ang tempo ng laro.
At kapag siya ay nasa ritmo, nagiging napakahirap pigilan ng kanilang opensa dahil sa dami ng open shots na nalilikha niya para sa kanyang mga kakampi. Kasama rin sa dapat bantayan si Brandon Miller na isa sa mga rising stars ng liga at may kakayahang mag-score mula sa kahit anong parte ng court, habang si Miles Bridges naman ay nagbibigay ng athleticism, energy at scoring na maaaring magdulot ng problema sa depensa ng Heat, lalo na sa fast breaks at isolation plays. Isa sa mga susi sa laro na ito ay ang pace o bilis ng laban, dahil kung mapipilit ng Hornets na maging mabilis ang takbo ng laro, malaki ang tsansa nilang makalamang. Ngunit kung makokontrol naman ng Heat ang tempo at mapipilit ang Hornets na maglaro sa half-court setup, mas magiging pabor ito sa kanilang estilo ng basketball. Kaya magiging mahalaga ang bawat possession at kung paano ito pinamamahalaan ng bawat koponan. Bukod dito, ang rebounding battle ay isa ring critical na aspeto ng laban, dahil ang team na mas makakakuha ng second chance opportunities ay magkakaroon ng malaking advantage, at dito papasok ang papel ni Bam Adebayo para sa Heat at ng frontcourt ng Hornets, kung saan inaasahan ang matinding laban sa ilalim ng basket. Isa pang exciting na bahagi ng laro ay ang 3-point shooting, lalo na sa panig ng Hornets na kilala sa kanilang kakayahang mag-init mula sa labas, at kapag sila ay nakakuha ng momentum sa perimeter, maaari nilang agad na baguhin ang takbo ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya kailangang maging disiplinado ang depensa ng Heat sa pagbabantay sa shooters. Sa strategy naman ng Miami Heat, inaasahan na gagamit sila ng iba't ibang defensive schemes tulad ng switching defense at zone defense upang lituhin ang opensa ng Hornets, habang sa opensa naman ay magpo-focus sila sa pick and roll plays, ball movement at paghahanap ng high percentage shots sa loob. Samantala, ang Charlotte Hornets ay malamang na magpapatuloy sa kanilang mabilis na estilo ng laro gamit ang transition offense, spacing at quick ball movement upang makahanap ng open looks, habang sa depensa naman ay kailangan nilang pigilan ang penetration ng Heat at limitahan ang kanilang inside scoring. Ang coaching matchup sa pagitan ni Erik Spoelstra at ng coaching staff ng Hornets ay isa ring dapat abangan, dahil sa isang elimination game, ang tamang adjustment sa kalagitnaan ng laro ay maaaring maging dahilan ng panalo o pagkatalo, lalo na sa fourth quarter kung saan kadalasang nagdedesisyon ang laban. Habang papalapit ang huling bahagi ng laro, inaasahan na magiging mas pisikal at mas intense ang laban, dahil parehong koponan ay hindi basta-basta susuko. At dito papasok ang kahalagahan ng experience ng Heat at ang fearless mentality ng batang roster ng Hornets. Sa mga huling minuto, ang laban na ito ay maaaring mauwi sa clutch situations kung saan ang bawat tira, bawat depensa at bawat desisyon ay may malaking epekto sa resulta ng laro, at dito natin makikita kung sino ang tunay na leader at kung aling koponan ang mas handa sa ilalim ng pressure. Sa kabuuan, ang matchup na ito sa pagitan ng Miami Heat at Charlotte Hornets ay isang perpektong halimbawa ng laban kung saan nagtatagpo ang experience at youth, diskarte at bilis, at determinasyon at talento. Kaya naman siguradong magiging isa ito sa pinakakapanapanabik na laro sa NBA Play-In Tournament ngayong taon. At para sa mga fans, ito ang klase ng laban na hindi dapat palampasin, dahil bawat segundo ay may kaba, bawat play ay may kwento, at bawat resulta ay may malaking epekto sa kapalaran ng dalawang koponan.